Ang dokumentaryong ito ay inihahandog ng RTV News at ng Impresa Asia Ita. At ito ang kwento ng buhay ng katatagan ng isang inang lumalaban sa kahirapan. Isa si Nanay Gigi sa mga kababayan natin dito sa Cabanatuan na walang maayos na tirahan at hindi sapat ang kinikita para buhayin ang kanilang pamilya. Si Romel naman po itong anak po ninyo. Sabi niyo po galing po siya sa pulmonya. Nagagamot pa po ba siya? Tapos na po gamot niya po, yung anak ko na lang po isa. Matutunghayan niyo ang storya ng kanyang buhay dito sa dokumentaryo ni Jim Rosario na may pinamagatang Tuldok ng Kahirapan. Patuloy na lumalala ang kahirapan at kawalan ng tahanan sa Pilipinas dahil sa kawalan ng trabaho, sakuna at kakulangan ng abot-kayang pabahay. Noong 2023, halos 25 milyong Pilipino ang itinuturing na mahirap. Tara. Balik TJ, sa pangangalakal po ninyo, magkano po yung kinikita niyo sa araw-araw? O sa isang araw po, magkano po yung kinikita niyo? 200 po. Kulang po yung minsan. Yung ano ko, inisip ko, parang kulang yung kinikita ko. Wala kami panggas po dito sa mga anak ko, na pambigas. Minsan po, may nagbibigay din po sa akin na mga nagbibigay sa akin, binibigyan ako ng bigas. Para may pangsasaing lang kami. Pang araw-araw. Minsan, kuya niya nito, binibigyan kami ng bigas. Siya si Nanay Gigi, 40 taong gulang. Nagsusumikap para sa pang-araw-araw ng kanyang 7 anak. Pilit na kinakaya, maibsan lang ang kumukulo nilang sikmura. Noong nakita ko ang kalagayan nila Nanay Gigi, na kahit madumi, mabaho, pilit na iniinda, may maipangbili lang ng pagkain. Mura lang po yan. Sa isang sakong punong-puno ng ganito, magkano po kaya? Sa mga 20 pesos lang po yan. Sa kakaunting kita nila mula sa pangangalakal ay hindi pa rin sapat para sa kanyang 7 anak. Hindi sa isang araw, pag marami kayo, nakakamagkano lang? 100, nakakabot kayo 300? Mayroon din po. Kaya naman. Papoy. Sila na yan. Sabi niya yan. So, ayan, plastic naman. Dito po sa bahay po ninyo, natatakot po ba kayo o nangangamba na baka gumuho to? Ano po, natatakot din po ako kasi minsan, wala din, minsan, pambili ng kahoy din namin, tapos din. Ay, ninimidyohan lang po ng asawa ko para may matulungan din kami. Dati bumagsak po ito. Bumagsak na po ito dati? Inayos lang po ulit ng asawa ko. Wala po napahamak sa inyo nung bumagsak to? Ako po, sa ilalim pa ako, nagsasayang pa ako, nadaganan pa Sa ako. ilalim po yung sa ingan nyo? Nadaganan pa ako. Akala ko yung mga anak ko akala ko binato ako ng anak ko, nagagat ako sa mga anak ko. Pala bumagsak na yung taas namin. Kaya sabi ko kako, pambili naman din kahoy, walang din. Tapos ulang din kami kagamitan. Ay ito, mga gamit namin, kalat-kalat din. May kuryente na po kayo? Wala po. Solar lang pong gamit namin. Madalas pa rin silang baluti ng pangamba na baka muling gumuho ang tahanang matagal na nilang tinitirhan. Lalong tumitindi ang takot ni Nanay Gigi, lalo na para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Lalo na ang bunsong halos hindi pa naiintindihan ang panganib na kanilang kinakaharap. Sa kabila ng kawalan ng maayos na kagamitan, patuloy silang namumuhay sa paligid ng gabundok na basura na siya ring pinagkukunan nila ng kabuhayan. Nanda ko kayo. Saan po kayo natutulog dito? Si Romel po, nagagamutan pa po si Romel. Tapos na po yung gamot niya. Dati nagagamot po siya ngayon. Tapos na ako. Sabi ng doktor, bagan pa, check up na po siya. Kaso lang, hindi, mayroon ka pa, himbawa, listahan po ako ng doktor. Iniisip ko, saan naman nakukuha pang ng gamot. Kaya ito, pag nagtsatsaga ko ng po siya. Pero tapos ang ng gamot niya, hindi naman sa ngunit dati yung sobrang hingal niya. Kapag dati din ako sa ospital, siya nung hingal po yan. Saan po kayo nagsasaing? Nagluluto? Sa
Yung kalan po namin, naubos na yung karga namin, yung kalan namin. Saan po kayo dito? Sa banda sa bahay niyo? Diyan sa baba po. Ilalim pa po ito. Eh, doon kami nagsasayang. Kaso lang, yung kalan namin, hindi kami makapagsayang at ubos na yung karga. Walang pambili. Eh, may makaroon din po isang karga ng 450. Puntahan po natin, para makita natin sa baba. Ito po yung sangin na po namin. Eh, ito, tinatabingan po lang namin kasi. Bali dito po kayo nagsasaing. Opo. Kasi kapag umulan, tumutulo din po eh. Dito po, Ayan, yan, natutulog yung anak kong dalawa. dito po sila natutulog. Eh, miski nga po, ang paayos din namin dito. Eh, nanghingi ako ng panambak sa mga kunsal po dito. Sabi po na ikat, tingnan daw po. Sabi ko ako, para ako dito, mataas na po ito. Tapos, hinaano ko lang po, yung yero nga po dito. Kasi dito, tumutulo po eh. Nung nakaraan po, bumagsak ito. Tapos Apo. dito po kayo sa ilalim, nagsasaing kayo. Apo. Dito kayo. Luluto. Napilayan po ba kayo o Hindi naman po, nasangga ko po yung kahoy. Naiangat dito kayo ko. nasugatan? Yan naman po. Tapos niremedyo na lang po ng asawa niyo po ito. Ano po, nalimedyo na po ng asawa ko. Problema nga kasi, tumutulo, kaya ganyan po. Tumutulo. Kung bibigyan po ng pagkakataon na bigyan po kayo ng maayos sa tirahan or ipaayos po ito, lupa niyo na po ba ito? Opo. Bibigyan po kayo ng pagkakataon. Ano po yung masasabi niyo? Eh, yung masasabi ko po, yung magbibigay halimbawa sa akin ng tulong po, pasalamat din po ako kung halimbawa kung mayroon. Kung wala naman po, okay lang po sa akin. Pero yung inaano ko lang po, sana ay matugunan sana yung mga problema ko, maayos yung bahay namin, tapos gamot ng anak ko, tapos oxygen ng anak ko. Kailangan ko po yung dalawang oxygen at isang malit para pag maubos yung isa, sabi ng doktor, may reserba po. Kung iuwi ko may anak ko, pwede mo sana iuwi ang anak ko ngayon. Kaso lang problema nga po yung oxygen. Araw-araw pilit na nilalabanan ng isang ina ang pagod, gutom at lungkot habang nangangalakal sa mga lansangan upang may maipang tustos sa gamutan ng kanyang anak. Sa kabilang dako, ang ama naman ay walang sawang nagbabantay sa ospital sa tabi ng kanilang anak na 4 na buwan nang nakakonfine. Ang kanilang anak kasi ay patuloy na nakikipaglaban sa sakit na tuberculosis. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nila kayang tustusan ng tuloy-tuloy na supply ng oxygen na kinakailangan ng bata. Kaya't araw-araw ay punong-puno ng pangamba kung may hihinga pa bang maipibigay ang makina bukas, kung may Lunes pa bang maaabot. Hindi man magkasama sa iisang lugar ang mag-asawa, iisa naman ang kanilang layunin, ang mailigtas ang buhay ng kanilang anak. Nakakaramdam ka pa ba ng pagod? Papagod din po. Kaso lang, tinitiis lang din po. Kasi kapag mag-spend man ako sa bahay, wala naman pagkain yung mga anak ko. Wala mo kami pagkuhanan na tumulong sa amin. Balikay na lang po talaga yung... Opo, kami na nasa kung tutulungan na lang po. May kamag-anak na niya sa ako, hindi naman marunong tumulong sa amin. Gusto kami pa tutulong sa nila. Sa araw-araw po ninyong ginagawang ganito, pangangalakal. Kamusta po kalusugan ninyo? Ayun, minsan po, hinihingal na rin po ako. Minsan, sumasakit na rin yung balakan ko. Tinitiis ko na, buti yung mga katang ko, sumasakit, nakakahila ng tulak ng bike. Hindi po ba kayo nakakaramdam ng sakit? Na kasi marami po yung paraan ng pamumuhay po ninyo, gawa po ng halakal, basura, yung amoy po. Kamusta po yung kalagayan ninyo? Ako, wala na ko naramdaman po, yung ano ko na yung mga anak ko nga, gusto ko kasi may arrange na ige. Tinitiis ni Nanay Gigi ang bawat patak ng pawis, bawat kirot ng katawan, at bawat bigat ng araw dahil wala silang ibang pagpipilian. Walang ibang tutulong sa kanila, walang kasiguraduhan sa kinabukasan, kaya araw-araw pinipilit niyang bumangon para lang may mailaman sa kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya. Hindi biro ang buhay ng isang mangangalakal sa init ng araw, sa ulan, sa alikabok
at baho ng lansangan kasama niya ang kanyang bunsong anak na si Romy. Isang batang halos hindi pa lubusang nakakabawi mula sa sakit na pulmonya, pero dahil sa kahirapan, wala silang magawa kundi magsama sa pangangalakal. Bawat hakbang ni Nanay Gigi, ramdam ang hapdi ng kanyang balakang, ramdam ang pagod na bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit higit sa lahat, ramdam ang tibok ng puso niyang handang tiisin ang lahat para sa mga anak. Hindi niya alintana ang amoy ng bulok na pagkain, ang kalat, ang dumi, ang delikado't mapanganib na kapaligiran. Ang mahalaga, may maiuuwi siyang kaunting pera, kaunting bigas, at kaunting pag-asa. Sa bawat plastic na bote, sa bawat dyaryo at kartong nakukuha niya, naroon ang panalangin na sana sapat na ito. Sana bukas may makain pa kami. Ito ang buhay na hindi pinili ni Nanay Gigi, pero pinilit niyang pinagtitiisan. Ito si Nanay Gigi, isang inang walang kapaguran, isang ina na sa kapila ng kahirapan ay nananatiling matatag. Dahil para sa kanya, ang bawat sakripisyo ay may halaga, dahil ang bawat patak ng pawis niya ay alay sa pagmamahal. Sa mundo ng basura, may kwento ng pag-asa, at sa likod ng kahirapan, may inang si Nanay Gigi na lumalaban. Pasado alas 8 na ng gabi at ngayon pala naghahanda ng gabihan sila Nanay Gigi. So makikita natin yung pansamantalang ginagamit nila pang luto para makaluto sila ng dinner nila, itong uling. At nagtsatsaga sila na makapaggawa ng apoy at nang makaluto na, nang makakain na, ang halos andito ngayon, 6 na anak ni Nanay Gigi. Ate Gigi, minsan kapag naubusan kayo ng gas, di ba? Ito yung pansamantala yung ginagamit. Mausok po yan. Hindi kayo nakakasama po sa kalusugan ninyo, pati ng mga anak po ninyo. Ay, nitis na lang po. Paano? Walang magagawa. Sana hindi makakapagluto. Mga ilang minuto po kaya, Ate Gigi, bago po tayo makapagpapoy? Hindi ko lang alam. Nagubisado po kung ilang minuto po. Pero kadalasan matagal. Tagal po. Sa araw-araw, tinitiis ng mag-anak ang makapal na usok mula sa uling na gamit nila sa pagluluto. Bagamat mahirap at masakit sa mata at paghinga, hindi ito alintana, basta't may mailuto at may makain. Sa kabila ng lahat, dama pa rin ang saya at pasasalamat sa bawat hapag na may laman. Ang bawat hinga sa gitna ng usok ay paalala ng sakripisyo. Yung ganitong mantika, magkano po to? 5 po. 5 pesos. Papaypay na si Ate Jo ngayon at kapag mainit yung kawali dito, nilagyan namin yung mantika. Di ba, ano po ito? Gagana Tapos baby ramen. Halika, baby ramen. Tapos kakain na mamaya. Hindi po mainit po yan. Paano ito din? Ate Gigi, sa araw-araw po yung palagi kayo ng minsan ba naisipan niyo na sumuko? Pag Pumasok ko ba sa isip niyo na ayoko na, pagod na ako, suko na ako? sukot po sana, problema, walang naman pang tustos sa amin magtutulong, mga kamag-anak. Kami lang magtutulungan ng asawa ko, mga anak ko. Kapag mga kuya niya, nalapitan niya yan, inaakap mga kuya niya, mga kapatid niya. Ngunit ang bawat hapunan na may kasamang ngiti at halakhak ay patunay na kahit sa gitna ng hirap, may kasiyahang nahahanap. Sapagkat para sa kanila, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pagkain sa mesa, kundi sa init ng samahan kasama ang buong pamilya. Wala kayong kuryente, TG, no? Wala po. Ditis kayo sa init niyan. Init. As lamok. Pagkatapos ng isang buong araw na pagod at paggawa, unti-unti nang nagpapahinga ang mga anak ni Nanay Gigi sa kanilang maliit na tahanan. Bagamat pagod na rin sa mga gawaing bahay, ay inuuna pa rin ang kapakanan ng kanyang bunsong anak. Dahan-dahan niya itong hinihiga, pinapaypayan nang upang kahit papano'y maibsan ang init ng gabi at mailayo sa mga lamok.
Isang simpleng paraan ng pag-aalaga ng isang ina sa gitna yan ng kawalan ng kuryente. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin at huni ng kuliglig ang maririnig. Sa mga sandaling ito, dama ang inaasam na kapayapaan. Nanawagan po ko sa Impresa Ita Isya po. Po ay matulungan niyo po kami. Pangbili ng oxygen na anak ko. Kailangan ng oxygen, isang malaki po. Tapos, yung bahay po namin, maayos na po sana po. Para kay Nanay Gigi, ang bawat pagpaypay ay hindi lamang proteksyon laban sa lamok, kundi isang tahimik na panalangin na sana'y magising ang kanyang anak sa isang mas makliwalas na bukas. Ang buhay ni Nanay Gigi ay isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala na sa likod ng bawat ngiti ng isang ina ay may mga gabing hindi nakakatulog, may mga sakripisyong hindi nakikita at may mga pasaning pilit binubuhat araw-araw. Hindi madali ang maging isang ina, lalo na sa mundong salat sa kaginhawaan, sa tahanang kapos sa material na bagay at sa bawat araw na kailangang ipaglaban ang isang simpleng pamumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, si Nanay Gigi ay nananatiling matatag, buong pusong lumalaban para sa kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon, isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay ng loob at pagkakapit-bisig ng isang pamilyang nagmamahalan. Ako si Jim Rosario at ito ang Tuldok ng Kahirapan. Maraming salamat po sa Impresa Ita Asia dahil nakarating po ang RTV News dito sa Cabanatuan at nakapagsagawa po tayo ng dokumentaryo sa buhay ni Nanay Gigi.